Galing ang Panginoon sa pamamagitan ng oras ng inyong mga. God is a faithful God who keeps His covenant to 1,000 generations. Matapos nga ang mahigit 3 dekada at 2 taon, ngayon ay naganap na ang dakilang plano at pangako ng Diyos sa probinsyang ito at sa buong Caraga region. Ang pagdating ng lingkod ng Diyos bilang propeta at apostol sa isang bayan at bansa ay itinakda ng Diyos. Kapag dumating nga ang lingkod ng Diyos sa bawat bayan, isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang oras ng bayan na yan ay dumating na. Lahat nga ng ginagawa ng Diyos ay ayon sa kanyang panahon. Pag dumating na ang totoong lingkod ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay panahon na ng Diyos at panahon na rin ng church. Tunay ngang sa panahon ngayon, nagtatayo ang Diyos ng spotless, without any wrinkle, pure, holy, righteous, full of God's glory bride. Kaya naman, unang binisita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ang Body of Christ sa probinsya, kung saan naganap dito ang isang pagdalaw ng Diyos na nagdala sa kanyang iglesia sa perfection at apostolic revival. Napakahalaga po tayo yung mga lingkod ng Diyos. Turuan natin ang mga tupa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Una ay mahalin natin ang Diyos. Dahil once na minahal nila ang Diyos, hindi na kayo mahihirapan sa kanila. Ibigay nila ang puso nila sa Panginoon. Ibig sabihin, pag minahal nila ng Diyos ang 100%, amen, at minahal nila tayo, madali niyo pong makuha ang Surigao City. Ito po ang panahon na nire-reveal ni Jesus through the Holy Spirit ang kanyang kapuspusan sa atin. In the season of God the Holy Spirit, God the Holy Spirit is revealing to us the fullness of Christ's life, character, glory, power, wisdom, word, will, ways, work, faith, peace, joy, ministry, and miracles. At ang work ng Holy Spirit according to Jesus in John 16:12-15 is to glorify the Messiah. Kaya pag punong-puno ka ng Holy Spirit, Christ-centered ka at si Kristo kitang-kita sa iyo. You shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. And the Lord will fill you with the Holy Spirit and you will become powerful. We will raise the dead, cleanse the leper, cast out demons, multiply fish and bread, wither the fig tree, calm the storm, and heal all the sick in Surigao. And Surigao will be called the Island of God. Saya ko talaga. Kami po ay nagagalak na bumisita dito yung apostol po ng Pilipinas. Nagagalak po at sa nasiyahan ang mga pastors natin dito sa Surigao dahil isang oportunidad at napakalaking pasasalamat namin sa Panginoon dahil ang gawaing ito ay nagbigay ng pag-encourage sa lahat ng mga pastors na nandito at saka yung fresh anointing ng Panginoon. Just all to thank the Lord for this conference. It's very enlightening, wonderful, anointed, practical. There's a unique revelation from the Lord which forced me to go through or to continue in the ministry. Praise God, I thank God for this opportunity in which I was able to attend this gathering. So thank you so much, man of God. We're so much blessed. Sa conference na ito, marami kami natutunan sa kanya, especially sa Live Like Jesus. Yung
pamumuhay na yung para sa Panginoon. Na-experience po namin yung blessings ni God, na-experience din namin yung working power and miracles na ginawa ng Diyos, ginawa ni Jesus through the life of Apostle Renato Carillo and his wife, Prophetess Eileen Carillo. And to the team. Malaking bagay talaga sa aking buhay na nakadalo ko dito. Kasama ko po yung mga pastors at saka yung mga kasamahan ko sa church, mga leaders. I'm really blessed nga nakadalo ko dito kasi habang nag-forward ako kanina doon sa pulpit, na-feel ko po yung power ni Lord sa kanyang buhay. I was slain by the work of the Holy Spirit. Grabe, umiiyak ako, hindi ko mapigilan yung luha ko. Masaya ako at di ko na napigilan yung luha ko. Talagang yung luha ba na sobrang saya sa ilalim na yung nagpakumbaba ka para sa Panginoon. Isa din ako na nag-forward at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinuno niya ako sa presensya niya. I received the anointing of the Lord. Itong araw na ito, nagpapatunay din na talagang milagroso ang Panginoon dahil yung isang anak ko nga panganay, isa rin siya na naka-receive ng miracle from the Lord. May bukol siya sa kanyang breast at kanina nagpapatunay siya na pinagaling siya ni Lord. Nawala na yung bukol sa breast niya at talagang nakaka-increase ng faith dahil pag may makita tayo na ginawa ni Lord sa buhay ng bawat isa at yun sa lahat na nakita ko na miracle, maraming miracle talaga ang ginawa ni Lord ngayong araw na ito at hindi ko to makalimutan dahil love talaga ni Lord ang Surigao City and Surigao del Norte dahil pinadala niya ang kanyang servant para mag-share ng words ni Lord para sa lahat ng mga Surigaonon. Merong nangyari na change sa puso ko. At ako ay natuwa na nakadalo dito, naka-attend ng seminar na to. Someday, maybe this kind of seminar will happen again. And we are excited to attend more and more for this. We wish that babalik pa siya soon. Sana may schedule pa siya dito sa Surigao del Norte, Surigao City at saka sana makapunta din siya sa mga islands po. Si Apostle Renato Carillo ay nakaka-bless ang life niya. He is faithful na nag-serve sa Panginoon. Saludo ako sa pagiging babad sa presensya ng Panginoon. This is the first crusader na na-witness ko na nilid ako magbabad sa Panginoon. 1996, I already heard him in the radio, but today, this is my first time and I really know and I really felt in my heart that he is chosen by God. At yung mga teaching niya is very clear, simple and deep. Truly, he quote the Bibles and he memorized the Bibles. I really blessed and praise the life of Apostle Renato Carillo. Para sa akin, parang ama. Ama siya na nag-guide sa mga pastors. Malaking encouragement sa amin siya. Si Apostle Renato Carillo. Pinahiran ng langis ng Diyos, tinawag ng Diyos upang ibahagi yung kapangyarihan ng Diyos sa iba't ibang probinsya at sa buong mundo. Kanina personal nakita ko siya doon kasi nasa front ako. Paglabas niya doon sa pinto, parang lumiwanag yung mukha niya. Talagang nasa kanya ang glory ni Lord sa kanyang buhay. Totoong man of God, kakaiba talaga. Pag nagsabi siya, very anointed person, a man of God. Doon ako, marami na tayong mga sinubaybayan ng mga krusada, pero dito ako nanumbalik ang aking dahil kay Tatay Carillo. Ginimbal nga ng Diyos ang buong probinsya at ang buong Caraga region ng kanyang bisitasyon sa pamamagitan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Makikita ang pagpapamalas ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa mga Surigao-non sa Surigao City Gymnasium. Ibig ng Diyos, tagumpay ng bawat kalulang minahal niya at inalaya niya ng buhay. Hanggang buhay ang Diyos, ang himala ay hindi titigil. Hanggang buhay ang Diyos, ang pagliligtas ay hindi titigil. Hanggang buhay ang Diyos, ang pagpapatawad ay hindi titigil. Hanggang buhay ang Diyos, lahat ng gawa ni Satanas ay wawasakin ng Diyos.
Sabi ng doktor, wala nang gamot, wala nang pag-asang makakakita. Ngayon, pinatunayan ng Lord, walang imposible sa Diyos. Naganap na po ang himala sa Surigao. Palakpakan natin ang Diyos. Nakikita mo na sila? Maliwanag. Maliwanag. Palakpakan po natin ang Diyos. Siya ay umiyak, hindi nakapagsalita dahil nalaman niya na tunaw po ang kanyang buko. Tuloy-tuloy po himala sa Surigao. Amen! Gaano katagal na yan sa bares mo? 1 year na po. 1 year. Ano nangyari? Hindi ko na po Hindi na raw po niya makapa. Tinunaw po ni Jesus. Tinanggal ko itong salamin ko dahil nag-iyak ako. Pagtanggal ako salamin ko, nagdilat ang mata ko, mas malinaw pa sa salamin. Pwede niyo po yun. Pagka-prayer dito, luminaw ang paningin ko. Salamat po ng Panginoon. Maraming salamat din po sa iyo. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Jesus. Dati po, tatay, hindi nyo nakikita dati itong mga cameraman. Opo, yung mga lang, yun din ako makita. Ngayon, o kayong klaro yung mga nao. Grabe. Gano'n na po katagal malayo pupunta nyo? Mga 20 years. 20 years? Sa isang kisap mata, bumukas. Oo. Ano pong masasabi nyo kay Jesus ngayon? Ako yung salamat ng Diyos kay siya ang kamanan, siya nag-ayo, nagatulog siya na yan Diyos. Ganito raw po kalaking bukol sa singit. Laki po dito. Ngayon po, ano lang yan? Hindi ako lumakad sa tabing yung lakad. O ngayon, lakad. Ganito po kalaking bukol sa singit niya. Hirap po siya lumakad dati kaganon-ganon. Ngayon, takbo. Si Jesus po ay Diyos ng himala. Palakpakan po natin ang Diyos. Walang pinipili ang Diyos. Lahat nga ay tumanggap ng kaligtasan, kaluwalhatian at nakaranas ng kanyang pagdalaw. Lahat ay kanyang binuksan ng pag-unawa patungkol sa kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod mula sa ating mga kababayan doon hanggang sa buong body of Christ. Kaya naman, hindi maawat ang kanilang mga patutuo. We learn a lot from Him. And besides from that, we know that even though we have a different religion, but I see it from Him, the way He delivers His speeches and the way we pray, all we pray. We are very much surprised of His message. And as I have observed, all the audience while the apostles is delivering His speech are very silent, very quiet. Meaning, we feel the presence of the Lord in the midst of this room. And we are happy enough and we hope that He will come again, and especially in the province of Dinagat, wherein His wife is a natural born of Dinagat province. And we are very proud of Elena, our cousin, that he brought his husband in the city of Surigao. Sa gabing ito ay napaka-bless ko po kasi it's an honor na nakilala ko sila. Hindi ko pala alam na si Nana Elena pala ay pinsan ng asawa ko. So sa gabing ito ay napaka-bless namin, tsaka ang ganda po sa pagtitipon na ito dahil lahat po na-bless. Tapos tinanggap namin si Jesus kasi parang binless kami ni Apostol Carillo po. So yun yung karanasan ko na hanggang kunin man ako ng Panginoon ay isang karangalan at karanasang hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po. Lahat ay walang mapaglagyan ng kagalakan sa pagdating ng mga lingkod ng Diyos dahil ang kanilang panalangin na makadaupang palad ang mga lingkod ng Diyos ay isinakatuparan ng Diyos. Nagbiyahe pa kami ng 20 hours makarating lang dito. Sobra talaga yung pinakita ng Lord sa amin at nakita namin sa personal si Tatay Apostol. Noon, nakikita lang namin sa TV kung paano siya magturo. Sa Facebook lang po at sa TV namin makikita. At ngayon, sobrang saya po namin dahil nakikita na po namin ang totoong lingkod ng Diyos. At marami pong himala ang aming nakita.
package deal ang Ministeryong Jesus is Our Shield. Ito ang isa sa salitang mailalarawan sa ministeryo sa pagdating nito sa probinsya dahil hindi nga lamang biyayang pang-espiritual ang hatid nito sa ating mga kababayang Surigao noon, kundi biyayang pang-pisikal sa pamamagitan ng programang Mission of Love, Love in Action. Matapos nga ang 32 taon, sa kauna-unahang pagkakataon ay naganap dito ang isang historical na pangyayari na tsak tumatak sa puso ng mga Surigao noon, lalo na ng Body of Christ sa buong Caraga Region. Sa 2 araw po na gawain na ginanap po dito sa bayan ng Surigao City ay sobrang napakasaya ko po. Yamang nakita ko po yung mga buhay at kaluluwa po na gumaling, lumaya, naligtas at napagpala po. Naranasan po namin yung dakilang bagay nang lalo na pinatawag po ng tatay ang mga may sakit karamdaman. Hindi po talaga namin na-expect na ganun po karami na halos lahat po talaga ng dumalo na yun is kailangan po talaga ng healing. One day lang yun pero grabe, sobrang dakila po talaga yung pinangyari ng Lord. Sobrang saya at sobrang successful ang gawain at ang preparasyon para sa 2 araw na gawain na ito. Ang ini-expect namin ay higit pa ang pinangyari at ginanap ng ating Diyos na buhay. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa buhay ng lingkod ng Diyos, unang-una sa Diyos, dahil ang kasayahan namin ay lubos-lubos at walang sukat kalagyan. Lagi nating pinapanalangin na God send His apostle to Caraga Region. Lagi yan laman sa mga prayer, araw at gabi sa church, maging sa ating devotional prayer na God sent His servant, apostle na to Caraga Region. At hindi nga po aksidente ang lahat na ang Surigao City, Surigao del Norte ay kabilang sa Caraga Region at nag-umpisa na nga ang ginawa ng Lord na Holy Spirit invasion sa buong Caraga Region. Alam ko, ang lahat ng ginawa ng Lord, pinangyari ng Lord sa Surigao del Norte ay magiging napakalaking impact nito sa buong kabuuan ng Caraga Region. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay ni Apostol Renato Carrillo at Prophetess Elena Carrillo dahil grabe po yung kanilang puso. Baliwala po yung halaga ng perang gagastusin. Hindi po natin tingnan yung laki ng gastos, yung pong hirap ng gawain, pong halaga na kailangan i-raise up. Talaga hindi nila tinitingnan yun. Ang ibig lang niya na makita niya yung talaga magtagumpay yung gawain at pumasok sa langit yung bawat churches dito sa Surigao City. Sabi ko, grabe na heart ng lingkod ng Diyos. Sabi ko, nakita ko po ang tatay, nakita ko po ang nanay. Parang naiyak ako sa may pasasalamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Ibang-iba talaga sila. Kaya ako po lubos nagpasalamat sa Panginoon, lalo-lalo po sa event na ito na talagang hindi po kayang ipaliwanag yung ginagawa po ng ating Panginoon. Thank you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At thank you lahat sa inyong mga anak ng apostol na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga kaluluwa. Kulang po ang pasasalamat na namumutawi sa aking labi para sa inyong lahat, na kung saan ang pangako ng Diyos at ang bawat panalangin natin ay isinakatuparan ng Diyos sa bayan ng Surigao City. Hindi magkamayaw ang pasasalamat ng mga taong nakadaupang palad natin. Totoo ang sabi ng Man of God, buong church sa bayan ng Surigao ay lumabas. Dahil matagal na silang nanonood sa Man of God, kaya walang maririnig na negatibo, puro positibo. At kauhawan, kagutuman sa kanilang espiritu ay tinugunan ng Diyos pamagitan ng pagtayo ng lingkod ng Diyos. Kaya pagbabalik natin dito next year, higit na dakilang bagay, mas marami ang ilalabas ng Diyos dahil hayag na ang kapangyarihan ng Diyos. Wasak na ang kulto sa bayang ito. Wasak na ang mga kulto sa bayan ng Dinagat Island. Wasak na silang lahat, nakatayo na ang totoong church. Pag pumasok na ang totoo, lahat ng kasinungalingan ay wala na. Grabe po ang ginawa ng Diyos sa bayang ito. Lalo na po sa aming buong pamilya. Hindi po nila ini-expect na makikita nila ang Man of God ng personal dahil matagal na silang nanonood. Matagal na silang nakikinig. Inanin na lang po natin sila. Hinalimbawa natin sa isang pain. Matagal na silang pinainan ng Word of God sa pamagitan ng television, radio, o ano pang ginagamit ng Diyos na means and ways para makarating ang kaligtasan sa kanilang buhay. At ngayon nga po, ito na sila. Walang kahirap-hirap mula sa pinakamataas na kalagayan hanggang pinakamabang kalagayan.
ng aking buong pamilya, sila po ay inabot ng Panginoon at handang sumuporta. Amen? Para sa kaligtasan ng kaluluwa ng bayang ito. Praise God! Ang tanging Diyos lamang ang maparangalan at sa diablo ang pagkawasak. Ang tagumpay po ng Jesus Arshel saan man pumunta, ang oras ng himala ay patuloy na maging matagumpay sa amang bayan. Maraming salamat. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, magpahabang panahon. Tayong lahat, taga Jesus Arshel, Worldwide Ministries, ang pamilya ng Jesus Arshel ay magtatapos ng kanyang kalooban. Minsan pa nangyari ang Mission of Love, Love in Action. Sa lugar na yan na pinagdausan, more than 1,000 of people na lahat po sila'y na-bless. Wala tayong pinili. Wala tayong tinignan, kundi lahat ng lumapit, sila po'y nakatanggap ng biyaya. Praise God, talagang blessed sila. Kaya maraming salamat sa inyong buhay, sa inyong pag-ibig sa Mission of Love, Love in Action. Mula sa maliit na halaga hanggang malaking halaga, patuloy na nagliligtas ng bawat kaluluwa. At isa lang po hinihingi ko sa kanila, panalangin niyo kami para tuloy-tuloy ang tagumpay ng ministeryo ito. Kaya pagpalain kayo ng Diyos sa oras at araw na to at maligtas na ang bayan ng Surigao City. The greatest harvest of our life is happening now. Ano yung greatest harvest na yan? Glory harvest, soul harvest, at wealth harvest. So, dito tayo ngayon sa ating church sa Surigao, kung saan ay nauna munang inanda bago yung pagpasok ng mga kaluluwa. So, why we do that? Because we believe it's harvest time. Kailangan ng mga isda, bago hulihin, dapat may lambat, may bangka, para mayroong paglagyan. At yun yung ginawa ng Diyos. Kaya napakadakila ng pagdalaw niya sa ating gawain sa bayan na ito. Napakaraming umaten. Tigit sa lahat, ang buong church ay lumabas. Dali marami na tayong bayan na nadalaw, napuntahan. Nakita natin ang move ng Diyos. Pero unique nga ang ginagawa niya sa bawat lugar. At isa na rito yung Surigao City. Ang mga miracle ay amazing. Ang mga bulag nakakita, bingi nakarinig. Mga bukol ay nalusaw. Ang mga sakit karamdaman ay gumaling at ang mga bilanggoy dumaya. Tigit sa lahat, ang aligtas, ang lahat ng dumalo. At ang buong Surigao City, ang Caraga Region, ay nabalot ng pagliligtas ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. At ito ay naging posible dahil sa ating sama-samang pananalangin, pag-aayuno, at pagbibigay na ala ng limitasyon. So salamat dahil nakaunawa na kayo mga anak, mga minamahal na. Hindi lamang masaya tayo magligtas ng kaluluwa, kundi siya po talaga yung pinakamagastos. Can you imagine kung wala po tayo na nagsasakripisyo? Ay hindi po ganun kadaling mawin po ng mga churches sa mga lugar na kanilang kinalalagyan. Kaya kahit saan tayo magpunta, nagpapakaan sila mga pastor kung anong gagawin nila. Dahil nakita nila ang atin pong ginagawa at sila po ay na-challenge. At isa po rito yung atin pong pagsasakripisyo ng atin pong mga kaloob. Yun po ang isa sa pinaka-importante dahil napakagastos po talaga na pagliligtas ng kaluluwa. Kaya you've grown so much and mature enough to remove limitation and to give your best to God. Dagdag pa na yun ang prophecy. We are living in the season of the overflowing and the unlimited. Kaya, let us keep the good work. Lagi natin isipin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng butong itatanim. Siya rin ang nagmumultiply. So meaning to say, mula sa wala, bibigyan niya tayo ng biyaya upang makapagbigay at yung ating ibinibigay, siya rin ang nagpaparami. So pag tayo nabuhay sa principle ng sowing and reaping, giving and multiplying, so anong mangyayari? Mabubuhay tayo sa unlimited, overflowing blessing. Let me say that again. The moment we live in sowing, God promised to multiply what we sow. At pag hindi po tayo tumigil, so mabubuhay tayo sa multiplication after multiplication of possession, hanggang tayo po'y makarating sa unlimited and overflowing blessing. So with that in mind, make a decision to remove limitation from God. And do it quickly, for we all know the Lord is coming any moment. So again, thank you for giving your life to the Lord, giving your everything to the Lord. And thank you, Holy Spirit, for reminding me na yung atin pong tuloy-tuloy na pagbibigay ng masagana na walang limitasyon ay part ng ating perfection. So the Lord richly bless you more than what you asking and even understand, and expect to experience the greatest harvest of your life. And as for us, we will travel again with the Holy Spirit
with your prayer, fasting, and generous, unlimited, consistent giving. So God be all the glory. Caraga region, the church in Surigao, in Siargao, in Dinagat Island, and other region will never be the same again. For the Philippines is for Christ, and Jesus is our shield all over the Philippines, Asia, Europe, Africa, Israel, and the nations of the world. And Jesus will lead the church to our perfection through Jesus is our shield. And everybody say, Amen and Amen. Mayaman sa anyong tubig ang probinsya, kaya naman tinawag ito na surfing capital of the Philippines. Ngunit kagaya ng tubig na bumabalot sa bawat karagatan, ganito binalot ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ang buong Surigao kasama ng buong Caraga region, na nagpapatunay na ang panahon ng banal na Espiritu Santo ay dumating dito. Surigao City, Surigao del Norte, and the whole Caraga region will never be the same again. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.